Ah, bakit hindi mo ako papansinin? Maging ang ibinigay na medalya ng buhay, ibinenta mo pa. Anong ginagawa mo? Ikaw, napakabobo mong anak. Alam ng lahat na nagkaanak ako ng isang tanga. Tatay, wala silang alam. Nagtataya ako dito. May mukha ka pang magsalita. Nang dahil sa ilang tubo, naubos mo na ang lahat. Ano ito? Tatay, ito ay isang eksperimento lamang. Bigyan mo ako ng 3 araw pa. Huwag mo nang pag-usapan ang gintong medalya. Gagawan kita ng pangalawang asawa. Hihi! Kumita ng 5,000 sa loob ng 3 araw. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo maibabalik ang gintong medalya, ako mismo ang magdadala sa'yo para humingi ng tawad sa emperador. Papatayin kita, anak na suwail. Mula ngayon, walang utos ko. Walang sinuman ang pinapayagang bigyan siya ng kahit 1 sentimo. Sino ang makakapag-isip na ako, isang modernong kabataan, ay napadpad sa uso ng paglalakbay sa panahon, na walang dahilan, ay napunta sa isang sinaunang panahon na hindi umiiral sa kasaysayan ng dinastyang Dakian. At naging tanyag na ito. Ikalawang anak ni General Libatian. Kung susundin ang lohika, ang anak ng general na nagtatag ng bansa ay tiyak na isang top-level na anak ng opisyal. Dapat ay may marangyang bahay at mga magagandang asawa sa magkabilang gilid. Ngunit hindi inaasahan. Si Libatian ay parang bato sa loob ng kubeta. Isang matapang at matigas na opisyal na matapang ngunit hindi ka nais-nais. Napakapobre ng pamilya niya hanggang sa tumutunog ang kahon ng kahirapan. Talagang wala akong kahit ano, ni pera ni ari-arian. Kung kahirapan lang sana ang problema, ayos lang sana. Ang masaklap pa, ang orihinal na may-ari ng katawan kong ito, ay isang tunay na suwail at pilyong anak mayaman. Ha ha ha. Sanay sa lahat ng bisyo pagkain, pag-inom, sugal, panloloko, pagnanakaw, lahat kaya niyang gawin. Ang pinakadelikado pa, itong walang hiyang ito, para makipagkumpetensya sa mga kortesan at maghanap ng kasiyahan. Sa halip ay ibinigay pa niya sa matandang emperador ang medalya ng kalayaan sa kamatayan na ibinigay ng hari. Yan ay isang medalya ng kalayaan sa kamatayan. Isang mahalagang piraso ng kapangyarihan ng hari. Kung malaman ito ng emperador, hindi lang siya mapapawalang sala. Maaaring pangang ipapatay niya ang buong angkan. Kakaakyat ko lang mula sa isang mundo at natanggap ang mga alaala ng gulo na ito. Halos mabaliw na ako. Hindi ko akalain na ako, isang modernong tao, ay nagsisimula na may ganitong masamang reputasyon. At parusang kamatayan dahil sa pagnanakaw at paglipol ng pamilya. Pero sino ba ako, si Li Fan? Hindi ako pwedeng magpakasakit at maghintay na lang na mamatay. Kailangan kong mabuhay. Para makabawi, kailangan talagang kumita ng malaking pera. Bago pa man malaman ang lahat, ibabalik ko ang napakahalagang plaka ng kapatawaran. At gamit ang perang hindi nagamit ng orihinal na may-ari para sa paligsahan ng mga bulaklak, binili ko ang lahat ng tubo sa buong bayan. Ito ang aking huling sandata para makabawi sa gitna ng unos. Ginoo Xiao. Nandito ka lang dyan, lumapit ka na. Ginoo, tapos na tayo lahat. Talagang nais na siyang pumatay. Tumakbo na tayo agad. Tumakbo ka na, wag na mag-aksaya ng oras. Dalhin mo ang sako. Sama ka sa akin sa labas. Sige, Ginoo, lumabas tayo. Kung lalabas tayo sa labas, mapapahamak tayo sa laway ng tao. Anong ikatakot? Sila'y tatawanan ako dahil sa pagiging siraulo. Ako'y tatawa sa kanila na hindi makaintindi. Wow! Tingnan nyo, tingnan nyo. Hindi ba't yun yung anak ni General Lee na pasikat? Ha ha ha. Tama nga ba? Yung tubo, 1 sentimo, 2 piraso, walang gustong kumuha. Siya pa ang nagbayad ng mataas na presyo at binili lahat. Narinig ko pa nga na ipinagpalit niya ang mga regalong kayamanan. Talagang siya ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili niya.
Sa tingin ko, ang tahanan ng general ay tiyak na mabibigo sa kanyang mga kamay. Mahal na Ginoo, bumalik na tayo. Anong tinitingnan mo? Pangalawang Ginooli, ang iyong ugali ay hindi maliit. Sayang lang at hindi masyadong matalino ang utak mo. Uy, hindi ba si Tinderok yan iyon? Bakit ilang araw na hindi kita nakita, parang tumaba ka naman? Mukhang hindi ka rin nagpapahuli sa panlilinlang. Pangalawang Ginooli, ang galing mo talagang magbiro. Ako ay isang lehitimong negosyante. Ngunit ikaw, pangalawang Ginoo, ano ang balak mo? Panahon na para kumita ng malaki ah. Nandyan pa ang iyong gintong medalya sa aking tanggapan ng kayamanan. 5,000 tael na pilak. Kapag may kulang na sentimo, akin na ang medalya. Anong 5,000? Tapos na, tapos na. Si General Lee ay isang taong tapat. Mukhang mapapahamak siya dahil sa anak na ito. May 3 araw pa si Li Fan. Kung hindi siya makakapagbigay ng pera, dadalahin ko ang gintong medalya sa Shonshanfu para magsumbong. Sa oras na iyon, makikita ko kung kaya ka pa bang iligtas ng tatay mo. Qianfu, bakit ka nagmamadali? 5,000 tael lang naman iyon. Hindi ko pa rin ito pinapansin. Walang hiya kang magyabang. 5,000 pilak. Kung makakakuha ka ng 5 pilak mula sa katawan mo ngayon, sasabihin kong may kakayahan ka. Kung hindi mo pinapahalagahan ang aking tubo, paano kung tumaya tayo? Taya. Ano ang gusto mong ipusta? 3 araw lang, 3 araw. Sa tanghali ng 4 araw, dadalhin ko ang magagandang bagay para tubusin ang gintong palatandaan. Ha 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 ha. Li Fan, Li Fan. Talagang nawalan ka na ng bait. Sige, tataya ako sa'yo. Kung hindi mo maipakita ang sinasabi mong magandang bagay sa loob ng 3 araw, ano ang mangyayari? Kung hindi ko maipakita, ako, si Li Fan, ay magpuputol ng aking mga braso sa harap ng lahat ng tao sa bayan. Huwag, Ginoo. Huwag na huwag. Ito ay sinabi mo. Narinig ito ng lahat ng matatanda at mga kababayan sa bayan. Ano kung ilabas ko ito? Kailangan mong ibalik ang iyong amulet ng kaligtasan ng buong puso. At ang tindahan ng yaman na ito ay dapat mapunta sa akin, si Li Fan. At pagkatapos ay umalis ka sa kabisera. Huwag nang bumalik kahit isang hakbang. May lakas ka bang tumanggap? Sige, makikipagpusta ako sa iyo. Maghihintay ako sa iyo sa harap ng tindahan ng yaman sa loob ng 3 araw. Bless you. Usapan na iyan. Tara, balik tayo sa bahay. Hugasan ninyong mabuti ang lahat ng mga tubo. Balatan tapos durugin. Pigain ang lahat ng katas. Ay, senyor. Hindi ba parang wala lang yan? Kahit gawing asukal ito. Itong itim na asukal lang ang makukuha. Hindi mabenta ng mahal. Paano makakakuha ng 5,000 tael? Tumahimik ka, kung gusto mong basagin, basagin mo na. Napakasimple ng paraan ng paggawa ng asukal noon. Pagkatapos pakuluan ang katas ng tubo, makakakuha lang ng itim na asukal na maraming dumi. Pero mayroon akong makabagong kaalaman na nais kong gamitin, na kinikilala bilang ika-5 imbensyon. Maliban sa 4 na dakilang imbensyon ng sinaunang teknolohiya, ang pamamaraang asukal sa puti. Nagawa na ng binata, pero ito ay itim na sabaw pa rin. Anong pagmamadali, ito ay sandali ng himala. Nagsisimula pa lang. Huling daloy. Anong ginagawa mo, Ginoo?
Ito ay pinaghirapan ng isang buong araw at gabi para makuha ang asukal. Bakit mo ito nilagyan ng dumi? Hindi ba't masisira na ito? Lumayo ka. Ang anak na ito ay talagang hindi na makapaghintay para sa kanyang ama. Nagsimula na ang emperador na magtanong tungkol sa gintong medalya. Ngayon, papatayin kita ng ama mo. Dadalahin ko ang iyong ulo para humingi ng tawad. Ha ha ha. Ama, tingnan mo ito, ano ito? Ito ay, ha 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 ha. Ito ay tinatawag na puting asukal na may yelo. Kapag meron ka nito, wag nang sabihin pa ang tungkol sa Treasure Pavilion. Ang kayamanan ng buong dakyan ay sa anak mo. Tatay, tikman mo. Sobrang tamis, sobrang tamis. Walang bahid ng pait kahit kaunti. Paano ito pwedeng mangyari? Talaga bang galing ito sa masamang tubo na nakalbo? Tiyak na totoo. Hindi na kailangang putulin ang ulo ko ngayon, di ba? Sino ba ang mga has na putulin ang ulo ng anak ni Libatian? Ako ang unang pumutol sa kanyang ulo. Henyo, tunay kang pambihirang henyo. Tara, tatay, papasok na tayo sa palasyo para maghandog ng kayamanan. Para maibalik ang plaka ng kapatawaran sa kamatayan. Sandali lang, tatay, nakalimutan mo na kung anong araw ito. Anong araw? Naghihintay pa ang pera sa Jubauj para sa akin. Kung may mga has na lokohin ang ating amnestya, pagsasabayin ko ang lahat ng kanyang mga salawal. Ha ha ha, tara na. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na galawin ka. Dumating na ang tanghali. Ang pangalawang binata ng pamilya Lee ay may utang sa akin na 5,000 taels ng pilak sa Jubao Pavilion. Kung hindi niya mabayaran ngayon, ayon sa pustahan, puputulin niya ang kanyang mga braso. Bakit hindi pa dumarating ang supling na palpak ng pamilya Lee? Hindi siguro siya tumakas ng gabi mula sa lungsod ng Beijing. Saan pa siya tatakbo? Narinig ko na mahigpit ang General Lee sa kanyang hukbo. Siguro pinatay na siya ngayon. Nako, talagang malas ang pamilya namin. Sino ang nagsabing tumakas ako? Uy, ang tapang ni Ginoong Lee na pumunta dito. Ano, dinala mo ang 5,000 pilak? Ha ha ha. Bakit ka nagmamadali? Sabi ko, magdala ng magandang gamit para sa pantubos na plaka. Dinala ko na ang gamit. Nasaan ang gintong medalya? Eh. Nandito ang gintong medalya. Ipakita mo ang magagandang bagay para makita ng lahat. Qianfu, buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Ano itong bagay na ito? Ang puti at kuminang. Ang ganda at kumikislap. Ang puti at kumikislap. Para kang nyebe sa Tayanshan. Hindi pwedeng mangyari yan, hindi pwedeng. Ito ay asin, ito ay lason. Lason ba ito? Tikman mo lang, malalaman mo na. Kumusta ang lasa ni Kuya Kian?
Ang aking white snow hall ba ay katumbas ng iyong 5,000 pilak? Ayon sa pustahan, ibigay ang gintong medalya, at umalis ka sa Treasure Pavilion. Huwag mong asahan. Ah, walang hiya. Si Qianfu ay nagwasak ng mga ebidensya ng bangkay. Hindi ito asukal. Ito ang iyong nilikhang lason. Gusto mong sirain ang buong bayan. Tawagin ang mga tao. Pukpukin ninyo ng baston ang sinungaling na ito na nagpapakalat ng maling salita hanggang mamatay. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ama! Qianfu, ikaw na walang takot na tusong mga ngalakal. Anak ako ni Libatian at nangahas kang galawin siya. General Li. General Li, ang anak mo ay nanglilinlang gamit ang halamang gamot ng mga demonyo. Ginagawa ko ito para sa katarungan ng langit. At saka pa, ang likod ng aming Jubao Pavilion ay si Qin, ang punong ministro ng kasalukuyang dinastya. Kung aakyatin mo ako, parang nakikipagsagupaan ka kay Ginoong Qin. Ha ha ha. Si Kinde, ang matandang iyon. Nang ako ay nagpuputol ng ulo ng mga Turk sa hilagang hangganan, siya ay nakasuot pa ng pambabaing pantalon sa kabisera. Gagamitin siya laban sa akin. Libatian, naglakas loob kang hamakin ang kasalukuyang punong ministro. Qianfu. Akala mo ba, dahil nabasag ang isang bote, wala nang makakapagsalita? Inilabas ni Zhao Da ang ating mga inventaryo. Si Ginoong Qian ay may nakasulat na ebidensya sa harap ng lahat. Mula ngayon, ang Zhujiaoj ay magiging apelyido Li. Umalis ka kasama ang mga tao mo. Hindi. Hindi ako aalis, ito ay pag-aari ng punong ministro. Mag-ingat ka, baka ang buong pamilya Li ay maparusahan. Mapaparusahan ang buong pamilya. Ang yabang naman. Ay, si Ginoong Hai, ang pinuno ng mga panloob na usapin. Ah! Ginoong Hai, tulungan mo ako. Ang mga Li na ito ay nananakit dahil sa kanilang kapangyarihan. Ninakaw nila ang ari-arian ng aming punong ministro. Ito ay isang himala. Si ikalawang Ginoong Li. Itong puting asukal ay gawa mo. Tama yan. Ayos. Kamakailan, mainit ang panahon at hindi maganda ang gana ng emperador. Kung maihahandog natin ang ganitong pambihirang bagay sa emperador, tiyak na ito ay isang malaking tagumpay. Qianfu, sinabi mo kanina na ang ganitong uri ng maswerteng bagay ay isang demonyong gamot. Kailangan mo pang patayin si Li Ergongzi. Patawarin mo na ako, lolo. Ako'y bulag at walang mata. Naunawaan ko na nagkamali ako. Binulag ko ang iyong mga mata. Isang tao, ilagay mo ang hayop na ito sa kulungan. Ginoo Layer. Hindi ko alam kung magkano ang balak na halaga ni Ginoo Baeksutang. Ginoo Hai.
Mayroon akong mas masarap na pampalamig at pampagana kaysa sa puting nyebe na asukal. Maaaring ialay kay haring-hari. Kaligayahang inumin. Ginoo Layer. Huwag mong masyadong intindihin ang aking pagsasalita. Ang puting nyebe na asukal ay isang bihirang Diyosang bagay sa mundo. Kaya mo pa bang maglabas ng mas masarap pang pampalamig? Ginoo Hay, huwag mag-alala, huwag mag-alala. Fanchuan. Fanner. Yung sinasabi mo ay yung ininom mo kanina sa akin kanina umaga. Tama nga na masarap yung tubig na yun. Matamis pero may kakaibang amoy. Pero, sa sobrang init ng panahon, matagal nang lumamig ang tubig. Paano aalisin ang init ng tag-araw? Tatay, ilagay mo na lang sa puso mo. Bakit ka pa nakatunganga? Kunin mo na ang sikreto kong gamot sa likod bahay. At kumuha ka rin ng tubig mula sa malalim na balon. Ginoo, ang itim na sabaw na iyon ay may kakaibang amoy. Kung iinumin mo iyon, siguradong mamamatay ang maliit na tao. Ginoo, nakiusap ako sa iyo. Hindi na ako mangahas muli. Patawarin mo na ako. Kung aalis ka ngayon, pwede ka pa. Kompleto na ang mga gamit ng Ginoo. Ilagay ang garapon ng salamin sa gitna ng mesa. Ibuhos ang kalahating garapon ng tubig mula sa balon. Diyos ko, naging itim ang tubig. Ito ay malinaw na nakakalason, napakalakas na lason. Pwede bang inumin ang itim na ito? Huwag magmadali, Ginoo. Ito ay base pa lamang. Tingnan mo kung ano ang tunay na masarap na inumin. Ito ay mahika. Kumukulo ang itim na tubig. May nilalang na masama sa tubig. Ah! Ah! Lakay, huwag mag-alala. Nainom ko na ang bagay na to. Hindi ito sa lamang ka. Totoo, ang sarap nitong inumin. Lakay, tikman mo ang inumin. Ito ang masayang inumin. Ang mga bula ay ang pinagmumulan ng kasiyahan. Kung hindi matapang ang ehekutibo, ako na ang mauuna. Hahaha, ang saya. Ito ang tamang lasa. Pagpasok ng tubig sa tiyan, parang maraming maliliit na brush ang kumukuskos. Sobrang gising ng katawan. Ehekutibo. Panginoong Hay, ayos ka lang ba? Ito ang tubig ng mga Diyos, tubig ng mga Diyos nga ito. Ang sarap. Sobrang saya nito kung iinom ang haring ito ng ganitong tubig ng kaligayahan. Hindi lang magiging masigla ang kanyang gana. Kahit magbasa siya ng mga ulat ng 3 araw at 3 gabi. Hindi siya mapapagod. Ginoong Lee. Ikaw ang swerte ng dakyan. Itong masayang inumin at ang puting asukal. Talagang isang magandang pagsasama. Ginoong Lee, anong presyo ang ibibigay mo para sa mga produktong ito? Bibilhin ng Bureau of Internal Affairs ang lahat. Si Ginoong Hay, ang puting asukal at itong masayang inumin. Maaari kong gawing opisyal na gamit. Eksklusibong ibebenta sa Bureau of Internal Affairs. Pati ang reseta ay maaari kong ipasa sa hari. Ngunit may isang kondisyon ako. Ginoong Lee, pakiusap, sabihin mo. Huwag nang pag-usapan ang ginto at pilak.
Kahit gusto mong bigyan ng titulo, makikipag-usap kami sa hari para sa iyo. Hindi ako kulang sa pera, at hindi rin ako interesado sa mga titulo na walang laman. Nais kong maglabas ang hari ng isang utos. Anong utos? Nais kong mula ngayon, ang mga opisina ng panloob o anumang negosyo, nabibili ng tubo para sa paggawa ng asukal. Sa halagang hindi bababa sa 5 kwarta bawat piraso. Direktang bibilhin mula sa mga mamamayan. Kahit na sobra o kulang ang ani, hindi pwedeng ibaba ang presyong ito. Bunso, nagkakasakit ka na naman ba? Nasa utak mo ba ay baboy na mantika? Saan sa negosyo ang magtataas ng presyo ng sarili nilang kagustuhan? Sira na ang ulo mo. Ginoo. Para bang ayaw niyo na kaming magkapera, kaya niyo kaming pinapainit. Ginooli, baka nagbibiro lang kayo. Daan ng mga negosyante. Bumili ng mababa, magbenta ng mataas. 10 beses ang presyo. Kalahati ng kita ay napupunta sa mga magsasaka. Talagang pag-aaksaya ng yaman. Pag-aaksaya ng yaman. Ginoong dagat, maaari ko bang itanong sa iyo? Ngayon, kahit puno ang kaba ng estado ng dakian. Ngunit madalas may mga labanan sa hangganan. Dumarami ang mga nakatakas. Ano ang ugat nito? Siyempre, dahil ito sa mga sakuna at trahedya. Walang makain ang mga tao. Ang pagkakamali ay dahil hindi kumikita ang mga magsasaka sa kanilang mga tanim. Nagtatrabaho ang mga magsasaka buong taon. Ang kanilang ani ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag dumating ang taon ng kalamidad, wala nang ibang magagawa kundi ibenta ang mga anak. Dahil ang lahat ng mga mangangalakal sa mundo ay pinagsasamantalahan ang kanilang pawis at dugo. Kapag lumabas ang puting asukal na ito, tiiyak na ito iayabong sa buong mundo. Hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyong kita ang makukuha. Kung bibilhin natin ang tubo sa napakababang presyo, talagang kumikita ng malaki ang mga negosyante at ang panloob na tanggapan. Pero ano ang kaugnayan nito sa mga mamamayan sa buong bansa? Kung hindi bibigyan ng sapat na kita ang mga magsasaka, sino ang gustong magtanim ng tubo? Sa huli, tanging ang mga kasalukuyang tubo lang ang mapapakinabangan. Gaano kalaki ang magiging produksyon ng asukal? Gaano kalaki ang kikitain? Pero kung bibili kami ng tubo sa mataas na presyo na 5 sentimo bawat kilo, ano ang mangyayari? Kapag may malaking gantimpala, laging may matatapang na lalapit. Kapag nalaman ng mga tao na malaking kita ang tubo sa pagtatanim ng tubo, hindi aabot ng 3 taon. Lahat ng timog ng dakilang kian ay magiging puno ng tubo. Sa oras na iyon, hindi mauubos ang mga hilaw na materyales. Walang katapusang gamit. Makakagawa tayo ng bundok ng asukal na puti. Ibebenta sa kanlurang rehiyon. Ibebenta sa ibang bansa. Gagamitin natin ang asukal na puti na ito upang makuha ang lahat ng pilak sa buong mundo para sa dakian. At ang mga tao ng dakian ay magkakaroon ng pera dahil sa pagtatanim ng tubo. Bibili ng damit at karne. Makakabili ng damit at makakakain ng karne. Makakapamuhay ng matiwasay. Hindi lang makakakuha ang emperador ng tuloy-tuloy na kita mula sa kaban, kundi makakamit din niya ang puso ng sambayanan. Iyan ang tunay na pagkakaroon ng pangalan at yaman ng sabay. Isang magandang pagkakamit ng puso ng sambayanan. Ahahaha. Pangalawang kalihim ng kagawaran ng pananalapi, Zhao Yaod. Ang general na si Ha ay inutusan upang mag-imbestiga sa bayan. Si Li Fan ay naninira sa tao ng masasamang salita, ng intriga na makialam sa presyo ng gobyerno. Yung tubo ay isang pangkaraniwang bagay lang. Bakit magtatakda ng sobrang taas na presyo na 5 kwento? Haha. Malinaw na gusto nilang guluhin ang pundasyon ng ekonomiya ng dakilang China. Paraan ng paggawa ng asukal. Kinokontrol sa Ministry of Revenue. Tungkol sa pagbili sa mataas na presyo. Ganito kalokohan. Nagsisinungaling ka. Magpakatatag ka. Ginoo Zhao, sinasabi mong nilalabag ko ang pundasyon ng ekonomiya. Ngunit nais kong itanong sa'yo. Matapos ang pagkontrol sa Ministry of Revenue, handa ba kayong bilhin ang tubo sa anong presyo? Siyempre, ayon sa presyo sa merkado, 1 sentimo para sa 2 tubo.
Hihi! Paano naman ang salapi ng hukuman, hindi ito dapat mapunta ng libre sa mga mabababang tao. Mababang tao. Ginoong Zhao. Talagang mahusay ang iyong kalkulasyon. 1 sentimo, 2 tangkay ng tubo. Gumagawa ng asukal. 1 serolay ang ng pilak, ibinenta ng 1 kilo. Lahat ng kita ay napunta sa inyong kagawaran. O masasabing, lahat ay napunta sa mga bulsa ng mga tiwaling opisyal na ito. Matapang na rebelde. Sino ka para siraan ang mga opisyal ng Estado? May tao. Ipatigil ninyo ang walang hiya at mapangahas na suwail na ito sa akin. Sino ang magtatangkang gumalaw sa kanya? Ginoo, hay. Ako po ay nagsusulong ng pagpapanatili ng batas at orden ng palasyo. Para kang tanga, hindi ka maintindihan. Ang mungkahi ni Ginoo Li. Ito ay isang pangmatagalang plano na kapaki-pakinabang sa bansa at sa mga tao. Kung makikinig ang emperador, tiyak na siya ay magiging labis na masaya. Si Ginoong Li ay may kakulangan sa kaalaman. Ang Ginoo ay nagmamadali. Kayo, huwag mag-alala. Handa akong ipaglaban ang aking buhay para makuha ang utos para sa inyo. Tungkol sa paggawa ng asukal ng Bureau of Internal Affairs. Ang kabinet ng panloob ay buong pusong nakikipagtulungan. Hindi namin papayagang makialam ang Departamento ng Panustos. Ginoo Zhao. Ingat sa pag-alis, hindi na namin kayo sasamahan. Sinasabi ko bang tama ako, anak? Mula ngayon, dadaling kita sa tagumpay. CJ. Isang mahiwagang tubig. Mahal na Ginoo. Itong masayang tubig. At ang puting asukal. Talagang gawa ng ikalawang anak ng pamilya Li, si Li Fan. Sa harap ng emperador, nakita ito ng iyong lingkod. Totoong totoo. Ang puting asukal ay dalisay at walang kapintasan. Puting-puti tulad ng yelo. Walang kahit kaunting kapaitan o amoy ng putik. Si Ginoong Li ay talagang may malalim na pag-unawa sa tama at mali. Sinabi niyang handa siyang ilaan ang 3% ng netong kita sa negosyong ito. Direktang ilalagay sa kaba ng inyong kamahalan. 3% ng netong kita. Walang ilalabas na puhunan ang korte. 5 salaping pera bawat kilo. Sa ilalim ng mabigat na gantimpala, tiyak na may mga matatapang na tao. Basta't may kita, hindi lalampas ng 3 taon. Ang mga ligaw na bundok sa timog ng dakian ay magiging mga taniman ng tubo sa bawat sulok. Kapag may pera ang mga magsasaka sa buong bansa, makakabili sila ng damit at karne. At magkakaroon ng masayang pamumuhay. Si Li Fan ay nagbabayad para kay Gu. Ang lahat ay nagbabalik ng tiwala. Ha 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 ha. Si Haidaban. Sabi mo kanina. Si Li Fan ay anak ng general na nagtatag ng bansa, si Li Baqian. Mahal na hari. Si Li Batian nga. Ang dakilang general na ito ay kilala sa lahat ng panig. Napakataas ng kanyang prestihiyo sa hukbo. Dati, ang kanyang pamilya ay sobrang mahirap. Walang-wala. Katiyakang mapagkakatiwalaan ko siya. Ngunit ngayon, si Dan Li ay nagmonopolyo sa kapangyarihan ng pamamahala ng asukal. Ang pamilya Li ay kayang tumbasan ang isang bansa. Isang pangunahing general na tumutugon sa tawag sa militar. At may isang anak na kayang maglabas ng ginto at pilak mula sa walang. Kung ang pamilya Li ay may pera, gamitin ang perang ito upang magbigay ng malaking parangal sa militar. Nangongolekta ng mga sundalo sa lihim. Haidaban, sabi mo, sa hinaharap ang imperyo ng Dakian ay magiging sa apelyido ng Bi. O apelyido pa rin niya ay Li. Ipinalabas ko ang utos na si Li Fan ay nagbigay ng kayamanan at nagpakita ng kabutihan. Inampon bilang unang emperador ng Dakian. Binigyan ng 5 pirasong pera ng kaharian bilang garantiya sa pagbili. Magpapadala pa ako ng isang lihim na utos. Ang panganay na anak ni Li, si Li Sheng. Ipapabalik sa kabisera. Dagdagan ang titulong prinsipe at tagapayo. Ngayong araw, pumasok sa palasyo bilang guro sa martial arts ng magiging prinsipe. Ginoo, tayo ay yumaman na. Malaki na ang ating yaman.
Sa Treasure Pavilion, araw-araw may pambili tayo ng ginto. Ngayon, lahat ito ay sa atin na. Ito na ang kasiyahan. Kapag dumating na ang edict ng hari, ang buong industriya ng asukal sa dakian ay sa atin na. Dumating na ang utos ng hari. Tumatanggap po ako ng utos at nagpapasalamat. May isa pang utos ang hari. General Li, tanggapin mo ang utos. Ang panganay na anak ng pamilya Li, si Li Sheng, ay nagkaroon ng malaking kontribusyon sa hangganan. Kaya siya ay espesyal na tinawag pabalik sa kabisera. At pinaluklok bilang tagapayo ng prinsipe. At lilipat sa silangang palasyo. Itinuturo ang martial arts sa prinsipe. Ginoo, hindi maaaring umalis sa haring tahanan ng walang utos. Dahil dito, pinapayagan. Hindi maaaring umalis sa haring tahanan ng walang utos. Hari, ito ba ay? Ginoo Li, mag-ingat sa iyong salita. Malaki ang biyaya ng hari. Ang panganay na anak ay naging guro ng prinsipe. Ito ay biyaya para sa pamilya Li. General, tanggapin ang utos. Ako ay nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng hari. Ang pagsilbi sa hari ay parang pagsilbi sa tigre. Tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Bumalik ang kuya bilang guro ng prinsipe. Hindi ba ito isang promosyon? Anong silbi ng promosyon? Matalino ka buong buhay mo. Paano ka naguluhan dito? Ang kuya mo ay may hawak na malakas na hukbo sa hangganan. Ngayon ay inilipat sa malaking hawla sa palasyo. Walang pahintulot, bawal lumabas ng silangang palasyo. Parang may kutsilyo sa liig ng kuya mo. Bilang bihag. Natakot ang emperador. Natakot sa kapangyarihan ng aking hukbo. Natakot sa iyong kakayahan. Natakot siya na mag-aaklas ang pamilya Li. Kaya't nais niyang gawing hostage ang buhay ng iyong nakatatandang kapatid. Pumunta dito. Sa mga nakaraang araw, puno ang isip ko ng modernong lohika ng negosyo at monopolyo. Pag-maximize ng kita sa dumping. Akala ko basta kumita ako ng sapat. At maisama ko ang emperador sa aking grupo. Makakaya kong maghari sa dakilang dinastyang Tang. Hanggang sa ngayon. Ngayon lang ako nagising. Nalaman ko na ang buhay noon ay hindi lang basta pera. Dito ay ang panahon ng feudal na dinastya. Dito ang kapangyarihan ng emperador ang pinakamataas. Walang patas na kalakalan dito. Walang proteksyon sa ari-arian. Kapag may pera ka, isa kang matabang baboy. Kung ang matabang baboy mo ay nagkaroon pa ng kapangyarihang militar na parang pangil. Ang unang reaksyon ng emperador ay hindi ang makipantay sa iyo. Sa halip, una mong putulin ang iyong mga kuko at pangil. Ikukulong kita sa kulungan. Ang aking ipinagmamalaking paraan ng negosyo. Sa harap ng absolutong kapangyarihan, ay nagdulot ng pagbagsak ng aking nakatatandang kapatid bilang isang bihag. Ladder. Huwag mo nang guluhin pa. Bukas, ipapasa ko na ang aking kapangyarihan sa loob ng palasyo. Ibigay mo na rin ang resipe ng paggawa ng asukal at ng masayang inumin. Ibigay mo na lahat. Hindi natin kayang labanan ang kapangyarihan ng emperador. Sapat na mailigtas ang buhay ng kuya mo. Ibigay mo na para maging isang tupa tayong handang isakripisyo. Hayaan nating apihin tayo ng mga tiwaling opisyal. Ha. Dear, nababaliw ka na ba? Tatay, hindi ako nabaliw. Nakita ko lang ang tunay na anyo ng mga kalokohang patakaran na ito. Kung ang emperador ay naglalaro ng politikal na balanse sa atin. Ginagamit ang kuya bilang bihag. Gagawa tayo ng mas malaking laro laban sa kanya. Gagawin kong hindi makakalimutan ng prinsipe at ng buong pamilya ng emperador ang pera ng pamilyang Li. Hahaha, Li Fan. Ikaw na baliw. Nasa bingit ka na ng kamatayan pero patuloy ka pa ring nagmamalaki. Zhao Yaod, naglakas loob kang pumasok sa aking tahanan ng general. Libatian, tigilan mo na. Ang panganay mong anak ay isa ng bilanggo sa silid ng silangan. Akala mo, ikaw pa rin ang makapangyarihang general na nagtatag. Ako ay narito ngayon sa utos ng kagawaran ng mga buwis upang magsagawa ng pagsasara. Mga walang kwentang patakaran sa pag-ani ng tubo. Hindi ako papayag. Li Fan, hindi ka ba sobrang mayabang kahapon? Nangahas kang tawaging kurakot na opisyal ang akin. Subukan mong maging mayabang ulit ngayon. Ibigay mo na ang resipe ng paggawa ng asukal.
Baka kaya ko pa kayang ipakiusap ito sa harap ng punong ministro. Para sa inyong pamilya, Li. Sinasara ang aking tanggapan ng kayamanan. Kailangan ang aking reseta. Zhao Yaud. Baka bulag ka na. Royal na gamit. Katatapos lang mag-utos ng emperador. Ang aking puting asukal at masayang inumin ay royal na gamit. Sa negosyo na ito, may 3 bahagi ang hari. Pinasara mo ang tindahan ko. Para putulin ang kita ng hari. Uwi ka na at sabihin mo sa may-ari niyan. Ang kuya ko nasa harem. Siya ang guro ng prinsipe. Ako si Li Fan, sa labas ng palasyo, ako ang tagapagpala ng hari. Gusto mong pilitin ang Li family. Karapat-dapat ba kayo? Maghanda ng karwahe, ama. Bukas ng umaga. Dadalhin ko ang 100,000 pilak. At ang pinakamagandang puting asukal. Para personal na makipagkita sa prinsipe. Gagawin kong ayon sa aking mga patakaran. Ang larong kapangyarihan ng sinaunang panahon. Fan-er, talagang dadalhin mo ang 100,000 tael ng pilak sa silangang palasyo. Iyan ang prinsipe ng silangang palasyo. Iyan ang magiging tagapagmana. Siya ang paborito ng emperador. Napakaraming pilak ang dadalhin. Kung ito ay maikakabit sa isang akusasyon ng suhol sa tagapagmana, na may balak na maghimagsik, tayo, ang pamilya Li, ay talagang mapaparusahan ng kamatayan. Tatay, akala mo baligtas na tayo ngayon. Si kuya ay tinawag pabalik sa kabisera, at pinaluklok bilang prinsipe na tagapayo. Simula ngayon ay magiging guro siya sa sining ng pakikipaglaban ng prinsipe. Ang utos na hindi siya maaaring lumabas ng silangang palasyo nang walang pahintulot, ay parang may nakalagay na kutsilyo sa ating liig. Kung hindi ako pupunta ngayon, si kuya ay mananatiling bihag na madaling madamay. Pero iyon ay 10,000 tael . Kahapon lang ay nakuha mo ang Jubaoj. Itong 10,000 tael. Halos naubos na ang lahat ng ating likidong salapi. Ibinigay mo ito sa prinsipe. Magtatangkang kunin ba niya? Hindi lang siya magtatangkang kunin. Pipilitin ko pa siyang humingi sa akin. Zhao Da ay sumisibat ng panggulong. Target ang silangang palasyo. Target ang silangang palasyo. Huminto ka. Mahalagang lugar ang silangang palasyo. Bawal ang mga hindi otorisado. Sino ang dumarating? Magsiuwi ka agad. Sinasabi ni Zhao Da sa kanya. Sino ba ang batang ito? Nabulag ang iyong mga mata. Ito ang unang emperador ng Dakian na personal na pinili. Si Li Fan, ang ikalawang anak ni Li. Ngayon ay dumalaw upang makipagkita sa prinsipe at sa kanyang tagapayo. Haha, si General Li pala. Isang hangal na nagmamay-ari ng isang lungsod ng tubo. Ang prinsipe, ang anak ng Maharlika. Hindi mo pwedeng ikumpara sa isang mababang mangangalakal na may amoy ng tanso. Kung gusto mong makita, makikita mo. Umalis ka na, mababang mangangalakal. Buksan niyo ang pinto. Sino ang daring na magputol ng espada? Sasabihin ko sa kanila na nakapagtangka silang mag-alsa laban, kasalanan ng kamatayan. Sino ang nangahas magpakalakas sa harap ng pintuan ng silangang palasyo? Fner, bakit ka nandito? Bumalik ka na agad. Kuya. Walang hiya. Ano ba ang kalakaran na mag-ingay sa harap ng pintuan ng silangang palasyo? Ikaw ba ang Silly Death na nagdulot ng gulo sa buong lungsod? Ang kuya mo ngayon ay ang tagapagturo ng sining militar ko. Para hindi siya masaktan habang nag-ensayo laban sa akin, ginawa ko ito. Sadyang binigyan siya ng isang pares ng bakal na tanikala. Paano? Paano? Hindi ka ba sang-ayon? Hindi ako nangangahas na hindi sumang-ayon. Ngayong araw, ako ay dumating. Hindi lang para bisitahin ang kuya, kundi para rin maghatid ng isang mahalagang regalo para sa kanyang prinsipe. Mahalagang regalo. Ang kagalang-galang na si Li Fan ay isang pabaya at mapagsamantalang anak. Ano ba ang maibibigay niyang mahalagang regalo? Huwag po sana kayong maloko ng kanyang mga panlilinlang bilang isang mangangalakal. Mali po ang sinabi ninyo, Ginoo Wang. Ang kaba ng ating dakilang kaharian ay sagana. Ang mga sundalo sa hangganan ay lumalaban ng buong tapang. Ano ang kanilang sandigan? Pera at supply ang kanilang pinagkukunan. Ano bang alam mo, ikaw na bulok na iskolar? Ikaw, isang batang walang galang, ay naglakas loob na insultuhin ang aking opisina. Sinasabi ko na ikaw ay isang walang silbi na tanging dila lang ang kayang gamitin. Mahal na Ginoo, narito ang dala ng mga karaniwang tao. Tingnan mo at mauunawaan mo. Oh, gusto kong makita. Ikaw na sinasabing pinakamalaking tanga. Anong maganda mong maipapakita? Kung hindi ka masisiyahan, ngayon ko na kayo parurusahan sa pag-utos sa inyo na sumigaw sa palasyo. Zhao Dakian, buklatin mo ang pabalat. Ito ay 100,000 taels ng salapi. Li Fan, saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera?
Nanghuhufag ka ng lantaran sa Crown Prince. Ito ay isang kamatayan na kasalanan. Ginoo Wang, ang pagkain ay pwedeng kainin ng walang kaayusan. Ngunit ang mga salita ay hindi pwedeng basta-basta. Ang 100,000 tael ng pilak na ito ng GA ay hindi suhol, kundi bahagi ng kita na ibinibigay ng mga tao sa GA. Ano ang ibig sabihin ng bahagi ng kita? Subukan mo ito, GA. Sarap. Anong tawag dito sa tubig na ito? Babalik sa iyong kaharian, ito ay masayang tubig. At yung karosa na puti parang nyebe mula sa simula, ay ang puting asukal na pinupuri kahit ng hari. Dito, ang hari ay may 30% na bahagi. Ngunit sa tingin ng tao, itong negosyo na nakabubuti sa bansa at sa tao. Paano mawawala ang iyong partisipasyon? Ang ibig mong sabihin ay ang 100,000 taels na ito ay para sa akin. Hindi lang ang 100,000 taels na ito. Basta't pumayag ang kagalang-galang na prinsipe. Bilang pinakamataas na tagapangalaga ng aking dakyan supermarket. Mula ngayon, ang lahat ng kita sa paggawa ng asukal sa buong mundo ay bibigyan ng 2% netong kita taon-taon bilang alay sa kagalang-galang na prinsipe. Ang perang ito ay hindi dadaan sa kagawaran ng pananalapi at hindi papasok sa pambansang kaban. Diretsong pumunta sa sariling pribadong kaban ni kanyang kamahalan. Totoo ba ang sinabi mo? Handa akong gumawa ng kasulatan. Wag po, kanyang kamahalan. Nilalason po ni Li Fan ang kanyang kamahalan gamit ang makamundong salapi. Ang kanyang kuya na si Li Sheng ay isang bihag na direktang inutusan ng haring ipakulong. Kung tatanggapin po ng kanyang kamahalan ang pera ng pamilya Li, kung sisihin ng haring ito, paano kakayanin iyon ng kanyang kamahalan? Ginoong tagapayo, nalilito ka na ba? Pinili ng haring ipagawa sa kuya ang pagiging tagapayo ng prinsipe para turuan ang kanyang kamahalan ng sining ng pakikipaglaban. Paano ito naging pagbilanggo sa prinsipe sa iyong bibig? Pinaghihinalaan mo ba ang kalooban ng hari? O sinisiraan mo ba ang hari na malupit sa mga bayani? Pinagsisisihan mo ako ng walang basehan. Ikaw, pinagsisisihan mo ako ng walang basehan. Hindi ba ganoon? Ang kuya ko ay may hawak na malalakas na tropa sa hangganan, matyaga at may malaking kontribusyon. Ngayon ay nilagyan pa ng ganitong kahihiyan ng mga posas. Malinaw na kayo mga traidor ang nag-uudyok ng alitan. Kagalang-galang na prinsipe, hindi mo ba hahayaang maloko ka ng mga bulok na iskolar na ito? Gusto mo bang panghinain ang loob ng lahat ng mandirigma sa bansa? Li Fan, pinipilit mo ba ako? O nililigtas mo ako? Tanggalin mo ang posa sa paa ni Li Taifu para sa akin. Hindi maaari, kamahalan. Iyan ay utos ng emperador. Sinadya niyang hamakin ang general ng kasalukuyang pamahalaan. Buksan ang nag-iisa. Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa dakilang biyaya ng prinsipe. Mabilis, Taifu, bumangon ka. Ang prinsipe ay may napakalaking kapangyarihan. Kahit ang emperador ay nag-utos na ikulong ang mga bihag. Kayo, prinsipe, ay may lakas ng loob na palayain sila ng walang pahintulot. Punong ministro Qin. Walang punong ministro sa gabinete upang suriin ang mga ulat. Bakit ka tumakbo dito sa silangang palasyo ng nag-iisa? Narinig ng matandang lingkod na may mga tiwali at walang takot na mga ngalakal. Na nangahas magdala ng malaking suhol dito sa silangang palasyo para suhulan ang tagapagmana ng trono. Dumating ako upang protektahan ang hari. Ikaw, Li Fan, isang walang takot na tulisan. Kahapon ay ikaw ay aking opisyal. Ngayon ay muli kang pumunta sa silangang palasyo upang lokohin ang prinsipe. Punong ministro Qin, ang pagkain ay hindi dapat basta-basta kainin. Hindi pwedeng basta-basta magparatang. Dala-dala ko ang legal na pondo ng pamumuhunan. Bakit sa'yo naging salaping pampaimbestiga? Nakakatawa talaga. Lesiu, mga tao, isilbi ang warrant at ipasara ito. Arestuhin si Li Fan at si Li Sheng ng sabay. Ikulong sa kulungan. Mabagsik na pagpapahirap. Kinde, napakawalang galang mo. Ito ang silid aklatan ng prinsipe. Naglalakas loob kang hulihin ang tao ko rito. Wala ka na bang galang sa akin bilang prinsipe? Prinsipe, magpakalma po kayo. Ginagawa ko lang po ito para sa inyong kapakanan. Ang mag-amang Li ay may masamang balak. Si Li Batian ay may hawak na malakas na hukbo. At si Li Fan ay muling gumawa ng ganitong mapanganib na kalakal. Kung papayagan nilang gamitin ang maduming pera para bumili sa kanilang hari. Sa huli, tiyak na lalaki ang kanilang kapangyarihan. Magdudulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Bilang pinuno ng mga opisyal, hindi ko maaaring panoorin na lang ng walang ginagawa. Ang isang matalinong pananalita. Punong ministro Qin. Sinasabi mong ito ay pera ng masama. Nais kong itanong sa iyo. Humihingi ako ng 5 wen bawat kilo bilang garantiya sa pagbili ng tubo. Direkta kong ibibigay ang 3% ng netong kita sa emperador. Walang ginagastos na kahit 1 sentimo sa yaman ng dakian. Ito ang tinatawag na kaguluhan sa pamahalaan. Ikaw pa nga, Kinde.
Bilang punong ministro ng kasalukuyang dinastya, hindi mo iniisip kung paano paiyamanin ang mga tao. Sa halip, pinapayagan mo ang mga tauhan mong opisyal na magpakaimbot. Napilitin ang mga magsasaka na bumili ng tubo sa presyong sobra. Ngayon na nakita mo akong naging mangangalakal ng emperador. Nagselos at naiinggit kayo. At iligal na pumasok sa silangang palasyo. Nang pag-usapan ang rebelyon, ikaw kinde ang may kasalanan. Ikaw puro kalokohan. Ito ay iyong pag-iwas sa katotohanan. Nagbigay ka sa prinsipe ng 100,000 tael na pilak. Tiyak na ito ay para sa pagtatayo ng grupo para sa sariling interes. Pagtatayo ng grupo para sa sariling interes, mahal na Ginoo. Sinabi ni punong ministro Qin na kinuha mo ang aking pera para sa pagtatayo ng grupo para sa sariling interes. Pwede bang itanong, Chancellor, ang inyong kabanalan bilang tagapagmana, sa hinaharap ay magbibigay ng tulong sa mga nasalanta, at aalagaan ang mga pamilya ng mga pumanaw na sundalo, kung sakaling ubos na ang kaba ng bayan, at ayaw magbigay ng pondo ang kagawaran ng panloob. Ano ang dapat gawin ninyo, kabanalan? Tama, si Kinde. Bawat taon, kailangan ko ng pondo para sa sakuna. Palagi kayong nagdadahilan sa Departamento ng Pananalapi. Nagmamalabis na walang pera. Ngayon, si Ilifan ay handang magbigay ng tunay na ginto. At pilak para mapunan ang aking pribadong kaban. Para makatulong sa dakilang kian. Ano ang karapatan mong hadlangan ito? Gusto mo bang panoorin akong? Ang prinsipe na ito ay mahirap at walang kahit anong yaman. Palagi kang nililimitahan ng iyong gabinete. Sapat na ba iyon sa'yo? Ito. Konsul Qin, may sasabihin ka pa ba? Itong negosyo. Ang hari ay may 30%. Ang prinsipe ay may 2 bahagi. Ako si Ilifan. Ako ang pangunahing negosyante ng dakian na direktang itinalaga ng hari. Ang negosyo ko ay negosyo ng haring. Ngayon, dala mo ang mga sundalo para isara ang aking mga salapi. Ibig sabihin, nililitis ninyo ang pribadong ari-arian ng hari at ng prinsipe. Kung maglalakas loob kayong gumalaw kahit isang daliri, bukas-bukas pupunta na ako para itanong kay haring. Sa ilalim ng langit ng dakian, ang apelyido ba ay Wu Qin? Sige, ikaw, si Ilifan, na matalim ang dila at matalas ang ulo. Ngayon, masasabi kong matapang ka. Pero hindi pa panahon para sa iyo sa palasyo ng dakian. Isang negosyante ka lang, hindi ka pwedeng magbago ng takbo ng lahat. Maghintay tayo at tingnan natin. Umalis na. Dalhin mo siya. Hahaha, ang saya talaga. Lifan, tunay kang isang kahanga-hangang tao. Ako, sa buong buhay ko. Hindi ko pa nakitang talunan ng ganito si Kinde na matandang lalaki. Napakabait ng iyong papuri, kanyang kamahalan. Basta ang kuya ko ay ligtas sa silangang palasyo. Kahit masira ang katawan ko, sulit na rin. Huwag kang mag-alala, simula ngayon. Si Li Sheng ay magiging guro ko. Sinumang mangahas na saktan siya. Wawasakin ko ang buong ang kanya. Mga tao, dalhin ang 10,000 tael ng pilak at ang tubig ng Diyos papasok sa silangan palasyo. Lifan, sumama ka sa akin sa palasyo. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng magdamag tungkol sa malawak na plano ng Dakian Supermarket. Nagawa na ang unang hakbang. Nais ni Kinde na galawin ang pamilya Li. Isang panaginip ng isang hangal. Ngunit hindi pa ito sapat. Si Kinde ay nagdanas ng malaking pagkatalo ngayon. Hindi siya titigil dito. Lifan, ano ang iniisip mo? Napahamak si kanyang kahalang Kinde. Siguradong maghihiganti siya ng todo sa mga karaniwang tao sa pamilihan. Sa mga karaniwang tao, balak ng karaniwang tao na huwag siyang bigyan ng kahit kaunting pahinga. Diretsyong gagawan siya ng paraan para tuluyang pahinain. Pahinain ng tuluyan. Anong gusto mong gawin? Kailangan ko lang po ng isang plaka mula sa inyo, mahal na prinsipe. Hahaha, ang talino mo talaga. Makinig kayong lahat sa akin. May utos ang punong ministro. Kamakailan, may mga tulisan sa kabisera. Lahat ng mga karavan na umaalis sa lungsod ay dapat suriin ng mabuti. Lalo na ang mga kargamento mula sa malaking supermarket na dakian. Kung may mahuling ipinagbabawal na bagay, agad na ikulong ang tao at ang kargamento. Lifan. Pabagsak na naman ang gago mo, may pumapasok dito.
Harangin mo sila. A-unload mo lahat ng kanilang mga kargamento. Hindi ba si Lili Sheng ay nakakulong bilang bihag sa silangang palasyo? Bulag ka ba? Ah! Ikaw, nangahas kang saktan ang opisyal ng hukbo. Ah! Ikaw ang tinatamaan ng palo, gago kang hindi marunong tumingin. Buksan ninyo ang mga mata niyong mga aso at tingnan ng mabuti. Ang konvoy na ito ay puno ng pribadong ari-arian ng kanyang kahalang prinsipe. Ito ay mga espesyal na suplay mula sa silangang palasyo. Sino man ang magtatangkang humarang, ay ituturing na pagtataksil, at papatayin agad sa lugar. Sino ang gustong subukan kung sapat ang bilis ng espada ko? Ako si Li. Si Fan-er. Gamitin ang kapangyarihan ng prinsipe. Hindi na makataas ng ulo si Kinde. Lumipat ang mga negosyante. Nagsara na rin ang mga lihim na negosyo ng pamilya Qin. Ngunit huwag mong kalimutan. Si Kinde ang pinuno ng lahat ng opisyal. Nasa Ministry of War siya. Lahat sila ay may napakalalim na koneksyon sa Nine Gates Admiral. Kapag pinilit namin siya sa negosyo, kung mapipilitan siyang magmatigas, diretsong magpadala ng mga mamamatay tao para manlaban, o magpapalit ng mga tropa sa labas ng lungsod para mag-alsa. Hindi kayang protektahan ang prince sa mga tao sa East Palace. Tama ang sinabi ng kuya ko. Ang mga pananalakay sa negosyo ay makakasira lang sa kanyang pinansyal na pundasyon. Sa harap ng absolutong lakas, kahit gaano pa karami ang pera, para lang itong isang baboy na handang patayin. Ngayon, kailangan natin agad ng isang bagay na makakabasag sa lahat ng karaniwang lakas. Isang panghuling baraha na makakapagwasak ng lahat. Panghuling baraha. Hindi ka pa rin makakagawa ng libu-libong sundalo, di ba? Hindi ako makakagawa ng sundalo. Pero makakagawa ako ng kidlat mula sa langit. Kuya, sabihin mo sa prinsipe. Kailangan ko ang abandonadong royal quarry sa kanluran ng lungsod. Sa loob ng 10 milya, walang sinuman ang maaaring lumapit. Bukod dito, agad na pumunta si Zhao sa butika sa buong lungsod. Kunin ang lahat ng sulfur at saltpeter. Biliin mo ang lahat ng mayroon. At pumunta sa uling. Bumili ng pinakamataas na uri ng uling mula sa willow, asupre at salitre. Gusto mong mag-alchemia? Hindi, gusto kong mag-alchemia ng buhay. A-alchemia ang buhay ng lahat ng kaaway sa mundo. Ginoo, ang asupre ay napakabango. Ano ba talaga ang balak ninyo? Tumahimik ka at magtrabaho ka na lang. Tandaan mo, huwag na huwag gumamit ng bakal. Dapat ay kahoy na pangpukpok at bato lang. Pumunta si Zhao at durugin lahat ng 100 kilo ng mga itlog na binili kaninang umaga. Kailangan lang ang puti ng itlog. Yung mga itlog na iyon ay binili gamit ang puting pera. Lahat ay winasak. Saan ka kukuha ng napakaraming salita? Paghaluin ang puti ng itlog at matapang na alak. Ibuhos ito sa mga pinaghalong pulbos. Masahin hanggang maging parang masa. Pagkatapos ay salain para maging maliliit na butil. Ilagay sa malamig na lugar para matuyo. Dahan-dahan lang ang galaw. Kung may sinumang magpapasimula ng apoy dito, papatayin ko pati ang kanyang buong angkan. Fan-er, talaga bang kasing mahiwaga ng sinasabi mo ang itim na pulbos na ito? Malalaman mo kung ito ay mahiwaga kapag sinubukan mo. Kuya, umatras ka. Umatras ka ng 50 hakbang. Takpan mo ang mga tainga mo. Ganito lang kaliit ang bakal na kahon ni Fan-er. Walang tunog kahit na parang paputok.
Ah, ah. Ingat, alaga. Ano ito, isang uri ng enerhiya ng espada? Hindi, ano ito, isang uri ng martial arts? Kuya, hindi ito martial arts. Ito ay siyensya. At tinatawag ding katotohanan. Kapag meron ka nito, kahit magpadala pa si Kinde ng 10,000 tao, hindi ako matatakot. Ang kagalang-galang na prinsipe, si Ginoong Li, ay nagnanais makipagkita. Ang kagalang-galang na prinsipe, si Ginoong Li, ay nagnanais makipagkita. Ang kagalang-galang na prinsipe, si Ginoong Li, ay nagnanais makipagkita. Li Fan. Sa kalahating buwang ito, parang dragon ka, nakikita lang ang ulo, hindi ang buntot. Akala ko tumakas ka na dala ang pilak, Dithi. Prinsipe, nagbibiro ka. Ang mga tao ay nagpunta sa paglikha ng mahiwagang bagay para sa prinsipe. Mahiwagang bagay. Anong mahiwagang bagay? Na makakapagpanatili sa prinsipe sa loob ng libu-libong taon. Na makakapagpawala sa mga tulad ni Kinde. Kung may tapang ang prinsipe. Pakiusap, samahan ang isang karaniwang tao papunta sa kwari sa kanluran ng lungsod. Ngunit tanging ang kagalang-galang at ilang matapat na tagapag-alaga lamang ang maaaring sumama. Napupunta roon. CJ. Li Fan. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano ba ang silbi ng isang timba ng itim na lupa? Kagalang-galang. Pakisara ang iyong mga tainga. Huwag na huwag bibitaw. Ay, ay, ay. Ito ay isang pagpapadala mula sa langit. Kaya mo bang tawagin ang kidlat? Li Fan. Kaya mo bang tawagin ang kidlat? Mahal na prinsipe, ito ay hindi isang parusa mula sa langit. Ito ang mga pambansang tao na gumawa ng pambungad na kidlat. Basta't mayroon ito. Kahit na ang 10,000 kabayo ng mga Turk, sa harap ng trono ay parang mga manok at aso. Hindi kayang labanan. Sagradong bagay. Tunay na sagradong bagay. Hahaha, mayroon na tayong ganitong kidlat. Kahit na ilan lamang ang tao. Kaya nilang magbuga ng lakas na katumbas ng 100,000 na tao. Kung ang matandang Kinde na irog ay maglakas loob na tumulong kay Koo, ipaparamdam ko sa kanya na walang babalik sa kanya. Li Fan, nagawa mo ang isang pambihirang gawain. Ipapahayag kong ikaw ay magiging hari ng ibang angkan. Gaano karaming kulog ang iyong nagawa, ibibigay ko lahat sa akin, lahat sa akin. Lahat sa akin. Gusto ko ng lahat ng langit na kidlat sa iyong mga kamay. Mahal na Ginoo, ang paggawa ng bagay na ito ay napakahirap. Hindi lamang ito magastos, kundi ito rin ay napakadelikado. Nagsikap ang mga tao. At sa ngayon ay nakagawa lamang ng 100 bariles. Handog ko ang 50 bariles na ito nang walang bayad sa inyo. Na personal na iabot ng aking nakatatandang kapatid. 50 lang na bariles. Bakit hindi mo ibigay lahat sa akin? Mahal na prinsipe, pakiusap. Nasa 50 pang bariles ang natira. Kailangan kong itago ang mga ito. Una, kailangan ko sila para protektahan ang dakilang Kian. Upang hindi mapasa kamay ni Kinde ang mga ari-arian ng supermarket. Pangalawa, kailangan ko rin silang gamitin para sa patuloy na pananaliksik. At nag-develop ng mas makapangyarihang Diyos na kidlat. Balang araw ay iaalay ito sa hari upang maglaban sa buong mundo. Haha, ang galing ni Li Fan. Isa kang matalinong tao. 50 balde, kunin mo ang 50 balde. Dalhin ang 50 balde ng Diyos na kidlat. Nang lihim na ipasok sa silid ng silid sa palasyo ng silangan. Walang utos mula sa akin. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit. Fan-er, nababaliw ka ba? Ambisyoso ang prinsipe. Tinulungan mo siyang pabagsakin si Kinde. At binigyan mo siya ng pulbura. Hindi mo ba nakita ang tingin niya sa palasyo? Gusto niyang magrebelde.
Alam mo, ibinalik mo pa sa kanya. Kung talagang gagamitin niya ang pulbura para pilitin ang palasyo at mag-alsa. Kahit ano pa ang kalabasan. Kami sa pamilya Li bilang nagbigay ng pulbura. Tiyak na hindi na makakabangon. Kung malaman ng emperador, tiyak na papatayin niya ang 10 henerasyon natin. Kuya, marunong kang mamuno sa labanan. Ngunit hindi niya maintindihan ang sikretong laro ng emperador. Mas lalo pa niyang hindi alam kung paano laruin ang timbang ng kapangyarihan. Sa larong ito ng kapangyarihan, kung ang hari lang ang maalala na ang pamilya namin, ang Li, ay mayaman at sandata. Walang duda na kaming Li ay mamamatay. Dahil kami ay mga ministro. Samantalang siya ay hari. Maaaring maghanap siya ng dahilan anumang oras upang pumatay sa amin. Ngunit kung ang prinsipe na iyon na talagang nagdudulot sa kanya ng pag-aalala, ngayon ay hindi lamang may hawak na malaking kayamanan. Ang emperador ay makadarama na ang prinsipe ay maaaring magrebelde at pumatay sa kanya anumang oras. Tama, ang isang prinsipe na ganap na ligtas ay ang pinakamapanganib para sa atin. Ang kailangan kong gawin ay ilagay ang prinsipe sa apoy. Kapag ang emperador ay nagdaranas ng labis na takot at pag-iingat sa prinsipe. Sa halip, kailangan pa nga tayo ng aming pamilya ng linang kanyang kamahalan. Kailangan niya tayo. Siyempre, dahil ako lang ang may hawak na natitirang 50 bariles ng pulbura. Ako lang ang nakakaalam ng lihim ng paggawa ng kidlat na ito. Para sa sariling kaligtasan ng kanyang kamahalan. At para mapanatili ang balance laban sa prinsipe ng korona. Hindi niya tayo kayang patayin. Sa halip, gagawin nila ang lahat para makuha tayo sa kanilang panig. Poprotektahan nila tayo. Baka bigyan pa nila ako ng mataas na posisyon. Hihilingin nilang gumawa rin ako ng pulbura para sa kanila. Paano mo balak ipaalam sa emperador ang tungkol dito? Kung tayo ang magsusumbong, tiyak na mapapansin ito ng prinsipe. Pareho rin tayong mapapahamak at walang kalalagyan. Ang pagsumbong ay mababang paraan. Bakit ko gagawin iyon? Zauda, pumunta sa inner court at imbitahan si Ginoo Hai na dumalo sa hapunan sa Garrison House ngayong gabi. Sabihin na ang Dakyan Supermarket. May bagong inilabas na palasyo na espesyal na paputok. Nais nilang imbitahan si Ginoo Hai upang subukan. At saka, uminom ka pa ng uminom. Hindi sinasadyang sinabi sa kanya. Nagustuhan ito ng husto ng kagalang-galang na prinsipe. Isang bagsakan niyang inilipat ang 50 timba bilang laruan at panangga. Ginoo. Ang pagsasabi sa kanya ay hindi ba katumbas ng pagsasabi agad sa hari? Ang gusto ko ay bumalik siya agad at iulat ito sa hari. Ay, hindi ka pa ba mabilis pumunta? Tandaan, magpanggap ng totoo. Sabi nila lasing lang kaya napasabi. Ang tapang ng mga ginagawa ni Lifa na to. Haring-hari, may masamang nangyari. Isang napakalaking problema. Bakit kayo nagmamadali ng ganyan? Bumagsak ba ang langit? Hindi po bumagsak ang langit, mahal na hari. Pero ang ating palasyo ay halos bumagsak na. Ang alipin ng kanyang kamahalan ay pumunta ngayong gabi sa bahay ng general para sa isang pagtitipon. Si Lifan ay labis na nakainom. Ipinakita niya sa alipin ang isang bagong gawa niyang paputok. Pagkatapos sindihan, ang tunog ay parang kidlat mula sa langit. Matindi nitong pinasabog ang isang peking bundok sa likod bahay ng general. Naging alikabok ito sa mismong lugar. Naging alikabok. Sigurado ka bang naging alikabok nga? Hindi ito pinukpok gamit ang martilyo. Saan sa mundo makakakita ng ganitong armas? Ang alipin ay naggagarantiya sa pangalan ng taong nasa itaas niya. Ngunit hindi pa ito ang pinaka-nakakatakot. Ang pinaka-nakakatakot ay, yung alipin sa pamilya Lina Sizhao ay lasing na lasing. At nagmamayabang sa alipin na ito na si Prinsipe Tahanan. Ngayong hapon, pagkatapos makita ang kapangyarihan ng Diyos na kidlat, ako'y labis na natutuwa. Diretso akong kumuha ng 50 bariles mula kay Lifan. Sabi ay para ipagkaloob sa mga patay na mandirigma ng silangang palasyo. Upang gamitin sa kanilang depensa. Ano? Bansot. Ang taong ito na walang awa ay nagbabalak na magrebelde. Kalma lang po, mahal na hari. Napakatalino ni Wu Chengqian. Hindi pa po ako patay. Ayaw na niyang maghintay pa, gusto na niyang patayin ako. Hindi pwede, hindi ako pwedeng magpabaya. Mahal na hari, gusto niyo po ba na agad akong magdala ng gintong plaka? Para utusan ang mga Yulin Army at 3 pangunahing kampo. Na magronda sa silangang palasyo ngayong gabi din. Dakpin ang prinsipe. Tanga ka ba, baboy ang utak mo. May dala siyang 50 timba ng shinli. Pinapadala mo ang Saizenges para pilitin siyang sindihan ang shinli. Para sabay-sabay ninyong pasabugin ang buong palasyo. Kapag naipit siya, lahat kayo ay sabay na mapapahamak. Tama, Lifan. Kaibigang Haida. Sabi mo kanina na si Lifan ay nagkunwaring lasing. Para mapagsabi sa iyo ng balita. Tama. Bagamat mukhang malapit si Lai sa prinsipe. Pero ang ganitong sekreto, kung hindi niya sinadyang palalasing ang alipin,
Paano malalaman ng mga alipin ang balita? Hahaha. Ayos lang. Si Li Fan, hindi lang siya isang henyo sa negosyo, kundi isa ring tao na may alam sa politika. Ito ay pagpapakita ng katapatan sa akin. Kaya sinadyang ibinulgar ang balita sa akin. Yung 50 bariles ng Diyos na kidlat ay parang simbolo ng kanyang pagnanais na makilala sa akin. Ang ibig sabihin ng kanyang kamahalan ay, hahaha, ipasa ang lihim na utos. Agad na ay lockdown ang lahat ng balita. Huwag na huwag magdulot ng gulo sa silangang palasyo. Sa umaga ng bukas, ako mismo ang magbibigay ng utos. Itatalaga si Li Fan bilang duke ng Dakian. Pinapayagan siyang magtatag ng Royal Firearms Bureau ng Dakian. Pangkalahatang pamamahala sa mga Diyos ng kulog at kapangyarihan sa yaman ng loob. Bakit hindi ka lumuhod sa akin? Hindi ka ba nagmamadaling pumasok sa harap? Mahal na hari, magbibigay ka ba ng titulo? Gaano nakatanda itong si Li Fan? Wala pang nagawa. Ito ay labag sa mga tradisyon ng ating ninuno. Siguradong magkakaroon ng mga nag-aakusa sa buong korte. Ano ang halaga ng mga tradisyon? Halos hindi ko na kayang iligtas ang sarili ko. Bakit ko papakialamanan ang mga opisyal? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Lahat ng yaman at kapangyarihan kukunin ko si Li Fan. Basta't si Li Fan ay mananatiling nasa panig ko. Makakalikha tayo ng mas marami pang mga kidlat. Muli kong maipapailalim ang batang iyon sa aking kapangyarihan. Li Fan Li Fan. Ang galing ng galaw mo. Ngayon, hindi ka na lang pwedeng galawin. Kundi itinuturing ka pang parang buhay na ninuno. Ginoo. Kakatakbo lang ni Haigonggong pabalik ng palasyo. Ang mukha niya parang may nakita siyang multo. Enye. Mahal na hari, Prinsip. Ang basong ito ng masayang inumin ay para sa inyo. Amay mabait, anak ay masunurin. May utos ang hari. Ang anak ni General Libasyan ay nagtagumpay sa paggawa ng kaisyan Shenli. Pinahihintulutan si Li Fan na magtatag ng Royal Firearms Bureau ng Dakilang Qian. Hindi ka tumalikod sa akin. Hindi susuko sa harap ng hukuman, ito ang kautusan. Hindi dapat, mahal na hari. Si Li Fan ay isang batang walang karanasan. Isang mangangalakal na puno ng makamundong hangin at mababang tao. Ang pagpuwersa sa pagkamatay ni Ministro Qin ay isang malaking kasalanan. Ngayon ay wala pa siyang nagawang kabutihan. Paano siya pwedeng gawing Marquess? Tumahimik ka na, guli. Wang Zeng, ikaw na matandang walang hiya. Palagi mong sinasabi na ito ang ating tradisyon. Natanong ko sa'yo, kapag ang 100,000 na kawal ng Turk ay nakaupo sa korona. Kaya bang pumatay ng kalaban ang ating tradisyon? Yung mga mapanirang artikulo na sinusulat mo. Kaya bang pigilan ang matalim na espada ng Turk? Yung Divine Thunder na nilikha ni Li Fan. Isang sandata na kayang gawing parang lupa ang isang bundok sa isang putok. Sino sa inyo ang makakagawa nito? Sino ang makakagawa nito? Sino ang makakakuha sa akin ng milyong-milyong taels na pondo para sa militar? Para punan ang kaba ng bayan. Bukod sa pagtutulungan at pagkakampi-kampi. At pagnanakaw sa salaping pinaghirapan ng mga mamamayan. Anong magagawa pa ninyo? Sino man ang magtatangkang hadlangan ako? Ay isang taga-suporta ng mga Turk. Agad silang papatayin pati ang kanilang angkan. Ako si Li Fan, tumatanggap ng utos at nagpapasalamat. Handang harapin ang apoy at tubig para sa iyo, mahal na hari. Hindi ako susuko kahit mamatay. Maghinay-hinay ka. Li Fan, kumusta ba ang pagtrato ko sa iyo? Ang kabutihan ng inyong kamahalan sa akin ay parang muling pagkakaloob ng buhay. Kahit magpakasakit ako at madurog, hindi ko pa rin kayang tumbasan kahit kaunti. Kung wala ang proteksyon ng inyong kamahalan, kahapon pa po sana ako. Nalunod na sa laway ng mga opisyal na iyon. Matalino kang tao. Hindi ako mahilig magpaligoy-ligoy. Sinabi na sa akin ni Hadaban kagabi. Ninakaw ng prinsipe mula sa iyo ang 50 bariles ng Shenli. Li Fan, sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano ba kalakas ang Shenli na iyon? Sagot ko sa kagalang-galang, sapat ang lakas nito. Na ang silid-aklatan na ito, pati na ang lahat sa loob ng 100 hakbang, ay magiging alikabok na lamang. Talagang nais ng anak na ito na patayin ang hari at agawin ang trono. Li Fan, ipinagkaloob kita ng titulong duke. Binigyan kita ng pribilehiyo na higit sa lahat. Kailangan mong agad na gumawa ng 100 bariles. Kung hindi, 1,000 bariles ng Diyos na kidlat. Kailangan kong bigyan ng kagamitan ang Imperial Guard.
Mahal na hari, may kasalanan po ako. Hindi ko po kayang gawin ito, Ano? Naglalakas loob ka bang magtaksil? Kung kaya mong gumawa ng 50 bariles para sa prinsipe, bakit hindi mo kayang gumawa para sa akin? Hindi ka ba nakipagsabuatan sa prinsipe? Mahal na hari, pakiusap. Paano ako makikipagsabuatan sa prinsipe? Yung 50 bariles ng Diyos na kidlat, ako ang nagastos ng husto sa buong pamilya ni Lee. Binili ko lahat ng salpukan at sulfur sa buong lungsod, na nagdusa ng halos kamatayan bago magawa. Kahapon, dinala ng prinsipe ang mga mersenaryo ng silangang palasyo, gamit ang buhay ng aking nakatatandang kapatid bilang pang-ukit. Piliting na kinuha ang Diyos na kulob. Kung hindi ako papayag, pareho kaming mamamatay sa lugar. Sinasabi mong sa pilitan inagaw ng prinsipe ang bagay. Tiyak na totoo iyon. Hindi lang iyon. Pinilit pa ng prinsipe na ibigay ko ang formula ng Shinli. Ngunit ang ganitong makapangyarihang sandata ay hindi dapat mapunta sa mga magnanakaw. Ipinaglaban ko ang aking buhay at tumanggi. Kailangan ako mismo ang gumawa nito. Doon lamang ako nakaligtas. Sadyang pinainom ko ng sobra si Almirante kagabi, para maglakas loob akong magbigay ng babala sa iyo, mahal na hari. Mabuti. Tunay kang isang tapat na lingkod. Ako ang nagkamali sa iyo. Nailigtas mo ang reseta, kaya nailigtas mo rin ang aking buhay. Ngunit, mahal na hari, ang resipe nitong banal na kidlat kahit nasa isip ko lang. Pero sa kabisera, hindi ko na talaga kayang gumawa pa nito. Bakit? Alam mo ba, hari? Ngayon, ang prinsipe ay napakalakas na. Sa kabisera, lahat ay may mata sa tahanan ng prinsipe. Kung ako ay magbubukas ng malaking pagbili ng hilaw na materyales ang Firearms Bureau, hindi ito matatakpan ng prinsipe. Kung magpapadala ang prinsipe ng mga mamamatay tao para patayin ako, o kaya ay tuluyang sirain ang Firearms Bureau, hindi lang mawawala sa iyo, mahal na hari, ang Shenli. Mawawala rin ang formula nito ng tuluyan. Tama ang sinasabi mo. Ngayon ay nabaliw na ang anak na suway. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin? Ako po ay nangahas na magpakumbaba sa inyong kagalang-galang, na ipagkaloob sa akin ang isang lupaing malayo sa kabisera, at sagana sa mga yaman. Bilang lihim na himpilan ng Royal Arsenal, ako ay nakakita ng magandang oportunidad sa bahay. Doon ay may dagat, madaling daan, at ang pinakamahalaga, doon ay mayaman sa bakal at sulfur. Kung ipapasa po ninyo ang bahay sa akin bilang aking lupaing saklaw, walang sinumang opisyal ang pwedeng makialam dito. Ako ay nangangakong hindi lalampas sa 3 buwan. May bibigay lang ito sa hari, nang walang tigil na libu-libong kaldero ng banal na kidlat, at ang yaman ng supermarket ng Dakyan, ay patuloy na mapupunta sa kamay ng hari. Bohai Prefecture. Isa ito sa mga pangunahing bayan sa Hilaga. Kung ipapasa ito sa isang dayuhan na parang pinaghati-hati, hindi maghihintay ang hari ng panahon niya. Ang 50 timba ng banal na kidlat sa kamay ng prinsipe ay parang matalim na espada na nakasabit sa ibabaw ng ulo ng hari. Kung makagawa po ako ng isa pang timba sa buhay, mas tataas ang sansa ng kagalang-galang na makapangyarihan. Handa po akong iwan ang aking mga magulang at pamilya sa kabisera, at mag-isa na pumunta sa buhay, upang superbisahan ang paggawa ng banal na sandata para sa kagalang-galang na makapangyarihan. Kung ako ay magdalawang isip, paghihiganti ng langit at lupa. Sige, susundin kita. Ibinibigay sa iyo ang lalawigan ng buhay. Itatalaga kita bilang punong general ng buhay. Pangangasiwaan mo ang lahat sa lugar. Walang sinuman ang maaaring makialam. Ngunit ako ay magpapadala ng 500 pinakamahuhusay na gwardiya, upang personal na protektahan ang iyong kaligtasan. Sinasabing proteksyon. Sa totoo lang, pangangasiwa at pangwolekta ng mga resipe. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. May mga kapatid na Jingwei na nagbabantay. Walang takot ang aking kamatayan. 500 Jingwei na pumasok sa teritoryo ko. Sa loob ng 3 araw, matatapos ko silang lahat. Ginoong Li. Inaanyayahan kayo ng kagalang-galang na prinsipe.